Isang pagtatalo sa pamilya ang nadulot ng malubhang pinsala sa utak ng isang lalaki na nagbanta sa kanyang buhay. Ikaw, naalala mo ang lahat? Naalala mo ba lahat ng nangyari? Habang iniimbestigahan ng insidente, nagtuon ng pansin ang mga investigador sa 17 taong gulang na pamangkin ng biktima. Hindi natin pwedeng hayaang palagi nakakalusot ang bata sa paggawa ng ganitong mga bagay. May kaso siya doon. Magkakaroon pa siya ng isa pa, oo. Dahil muntik na siyang makapatay ng isa. Sige, pero arestado ka. Kaya ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Nolan. Noon una, pananakit lang ang kaso ng binatilyong suspect, ngunit nang namatay ang biktima, nagbago ang kaso. Sa huli, kinasuhan ng pagpatay. Pebrero 5, 2025 ngayon at nasa Waukesha, Wisconsin tayo. Bago mag-alas 4:45 ng hapon, ipinadala ang mga pulis ng Waukesha Police Department sa isang lokal na ospital. Ayon sa ulat, sinabi ng dispatch sa pulis na nasa ICU ang biktima. Kayo po ba ang tumawag o paano po? Hindi po, ang pamilya po ang tumawag. Sige, Tungkol po ito sa insidente na nangyari bago ito. ilang araw na ang nakalipas, parang ganun. Ilang araw na ang lumipas, tinamaan siya sa ulo, dibdib at likod. Siya na lang ang magkwento. Hindi ko alam. At hindi kami tumawag o nagsimula ng kahit ano. Maaring mas malala pang ibang bagay kaysa sa una nilang inakala. Ano po pangalan ninyo, sir? Adam. Adam Dan. Ikinagagalakitang makilala, pasensya na ganito tayo nagkakilala. Ayon sa ulat na insidente, si Adam Thompson ay nagkaroon ng pagdurugo sa utak matapos suntukin sa ulo, leeg at likod ng isang kapamilya. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente noong Pebrero 1, 4 na araw bago dumating ang pulis sa ospital. Dahil sa pagdurugo sa utak, hindi nakabuo ng buong pangungusap si Adam. Ngunit sinabi ng kanyang pinsan sa mga pulis na kung kinakailangan, maaari niyang i-type ang kanyang mga pangungusap sa kanyang telepono. Ngunit nagawa ni Adam na sabihin kung aling miyembro ng pamilya ang umano'y gumawa nito sa kanya. Kaunti lang ang alam ko. Maari mo bang ikwento sa amin kung ano mga nangyari bago umabot sa puntong ito? Ako, ang pamangkin ko ay inaakusahan. Meron siyang Nahihirapan siyang magsalita. Oo, in-inform nila kami tungkol doon. Kaya marami kaming oras. At kung kailangan mong mag-text, narinig kong makakatulong yon. Sige, kasama ba niya nakatira ang pamangkin na gumawa nito? Sa madaling salita, Ang sinabi niya sa akin ay si Ronnie. yung pamangkin? 17. Alam mo, may kaibigan siyang dumalaw. At sinabi ni Alicia, ang nanay niya, na hindi siya pwedeng mag-overnight. Tapos nung huling sandali na, oras na para umalis yung kaibigan niya. At sinabi ni Adam na hindi siya pwedeng mag-overnight. At si Ronnie, nagwala siya. At mainit ang ulo. Sige. Yun bang tinetext mo kanina? Sige. Ayon kay Adam, ang kanyang 17 anyos na pamangkin na si Ronnie Fuentes umano ang gumawa nito. Batay sa incident report, nagalit si Ronnie dahil hindi pinayagan ni Adam na mag-overnight ang kaibigan niya. Ayon sa ulat, sinabi ni Thompson kay Fuentes na kailangan ng umuwi ng kaibigan nito, kaya nakipagtalo at sumigaw si Fuentes sa kanya. Sinabi ni Thompson na sinuntok ni Fuentes ang kanyang babaeng pinsan sa ulo gamit ang nakasarang kamao. Sinabi ni Thompson na pagkatapos ay sinuntok niya si Fuentes gamit din ang nakasarang kamao bilang pagtatanggol sa sarili. Ayon kay Thompson, tinaas niya ang mga braso para protektahan ng ulo habang paulit-ulit siyang sinuntok ni Fuentes gamit ang nakasarang kamao at tinawag siyang P-boy. Ayon kay Thompson, umalis si Fuentes matapos ang kanilang away at bumalik lang kinabukasan ng umaga. Kaya nagwala si Ronnie. At tinapakay ka niya? Tumayo siya. Siya. Sinabihan niya ako na manahimik at sabi ko, hindi ko gagawin yun. Gavin yun. Sabi niya, mas mabuti pang gawin mo yon. Ako naman, o ano. At tumayo siya. Sinuntok ko siya sa mukha. Sinuntok ko siya. Depensa sa sarili. Depensa sa sarili. At bigla na lang siya nagwala sa akin. Parang sunod-sunod lang ang mga suntok niya. Huminto ka, hindi mo na siya sinuntok pa, isang suntok lang. Tama ba?
Naisip ni Adam para kumalma siya at hindi na lumala pa, huminto na lang siya. At si Casey, Ronnie, hindi tumigil. Sinuntok siya sa leeg, sinuntok siya sa ulo. Si Casey at Ronnie ba ang nananakit sa kanya? Oo, si Ronnie. Tinatawag namin siyang Casey. Yan ang pangalan niya. Oh, sige. Kaya isa lang ang umatake sa'yo. Oh, Ooh, Ronnie, Casey, Casey. Madalas siyang tinatawag na Casey. Dahil Ronnie rin ang pangalan ng tatay ni Ronnie. Kaya hindi siya tumigil sa pagpalo kay Adam. Pinaloka niya sa likod. Oo. Pinaloka niya sa ulo. Oo. Pinaloka niya sa panga. Oo. Bilugbog lang talaga niya siya. Dibdib. At dibdib. At kakagaling ko lang sa open heart surgery noong Abril. noong Abril. Alam ko na may taga siya sa utak. Narinig ko, nalulungkot akong marinig yan. Para sa lahat ng mga may-ari ng negosyo, makinig kayo. At kung nagbabalak ka palang magsimula, baka gusto mo ring makinig. Tingnan mo, sobrang hirap magpatakbo ng negosyo. Pero bakit mo papahihirapan ang sarili mo kung mano-mano mong ginagawa ang lahat o umaasa ka sa napakaraming apps na hindi naman nagkakaintindihan? Diyan papasok ang sponsor natin, Odoo. Ang Odoo ay isang all-in-one na business management platform na may kumpletong set ng integrated apps na tuloy-tuloy na nag-uugnay sa lahat ng operasyon mo. Mula sa sales at accounting hanggang sa manufacturing at kahit shipping. Otomatikong nakakagawa ang Odoo ng magaganda at professional na sales orders, invoices at vendor bills. Kaya nitong otomatikong magtalaga ng sales teams, magpadala ng email updates kada sales stage, at gumamit ng AI para kumuha ng ulat na tutulong sa pagdedesisyon. Sa manufacturing, nakakapag-sync ang mga app nila ng inventaryo sa real-time na updates sa produksyon at pagbili para hindi ka maubusan ng stock. Sa manufacturing, naisasabay ng app ang inventaryo sa real-time na produksyon at pagbili, kaya laging may stock. Sa accounting, otomatiko na rin lahat. Kayang mag-invoice, mag-track ng gastos, at mag-summarize ng data gamit ang AI, ang Odoo, para makatipid ka ng daan-daang oras. Ang pinakamagandang bahagi, pwede mong piliin ang mga app na gusto mo at gumawa pa ng custom na workflows, kaya talagang akma ito sa pangangailangan ng negosyo mo. Dalhin ang negosyo mo sa susunod na antas sa pamamagitan ng libreng konsultasyon sa isang Odoo expert. Ngayon sa odoo.com/itc. Muli, ayon sa ulat, nangyari raw ang insidenteng ito 4 na araw bago makausap ng mga pulis ang biktima sa ospital. At may dahilan kung bakit. Ayon sa incident report sa mga sumunod na araw, nagsimulang makaranas ng mga migraine si Adam. Uminom siya ng mga gamot na nabibili sa botika para maibsan ang sakit ng ulo. Pero nung ika-5 ng Pebrero nang tawagan ni Adam ang kanyang nanay, hirap na siya magsalita ng buo ang mga pangungusap. Ayon sa ulat, akala ng nanay ni Adam na stroke siya kaya dinala siya sa ospital, kung saan sinabi ng mga nurse na may pagdurugo siya sa loob ng utak. Ikaw ba, hindi ko ibig mang insulto, pero nahirapan ka bang maghanap ng mga salita bago ito nangyari? Hindi. O simula lang ba nung nagkaroon ka ng pagdurugo sa utak? Sige. Nung linggo ito nangyari, nagrereklamo siya sobra ang sakit ng ulo, parang migraine. Isang araw lang. Sinabi niya sa nanay niya noong Lunes ang insidente at na masakit ang ulo niya. At pagkatapos, anong nangyari? Kausap niya ito kaninang umaga. Masakit ulo ko, sabi niya, Adam, anong nangyayari? Parang may mali. Hindi siya makapagsalita. Sabi niya, paparating na ako. Dinala niya siya rito. Sabi may seizure siya kasi di niya maalala. Iniisip din nila na nagkaroon siya ng seizure dahil nakadat niya ang kanyang dila at hindi niya maalala na nakadat niya ang kanyang dila. Kayo lang ba ang nasa bahay nung nangyari yon? Ang kapatid kong babae. Nawalan ka ba ng malay kahit sandali? Hindi. Hindi ka ba niya napawalang malay? Hindi. Sige. Sinabi niya sa akin kanina na hindi siya nakaramdam ng sakit. Ikaw, naalala mo lahat? Naalala mo ba lahat ng ito? Nung nagrereklamo siya sa 3 araw na sakit ng ulo at migraine, wala naman siyang migraine dati, di ba? Hindi. Yun. Masyal silang sobra. Siyempre. Naglumabo ang pananalita niya. Nag-alala ang kapatid ko na baka na-stroke siya dahil may sakit siya. Nakadialysis siya, sumailalim sa open heart surgery, at may thyroid problem din. Hindi niya kailangan ng taong magagalit sa kanya. Tama. At kapag kami ng kapatid kong babae, Nagkaroon ito. Isa talaga yung boss. Ngayon dinadagdag mo pa, hindi ito nakakatawa.
Talagang nagbago siya mula nun, oo. May sinabi ba sila kung mawawala na ba ito? Oh? Sabi nila, tumigil na ang pagdurugo matapos ang scan, mga 2 oras na ang nakalipas. Hindi pa namin alam kung kailan eksakto. Sana, makapagsalita na siya ulit. Speech will come back. Magkakaroon pa sila ng follow-up na CT scan at kasunod nito ang MRI. May claustrophobia siya kaya nakakaramdam siya ng kaunting kaba tungkol sa MRI. Hindi muna siya pinapakain dahil sa MRI at operasyon sa bara sa puso. At hindi pa siya nakakakain buong araw. Sige. Pero si Ronnie, Nasaan si Ronnie ngayon? Sa bahay. Nasa bahay ako. hindi natin pwedeng hayaan na palaging nakakalusot ang bata sa paggawa ng mga ganitong bagay. May kaso siya doon. Malinaw na magkakaroon pa siya ng isa pang kaso. Muntik na siyang makapatay at magkasama pa kayo sa bahay. Kaya kahit gusto mong magsampa ng kaso o hindi, Gusto ko. Sige. kahit hindi mo gawin, pupunta pa rin kami para arestuin siya. Salamat! Kaya ito ay mandato ng estado ng Wisconsin. Walang karahasan sa tahanan yan. Karahasan ito sa tahanan at wala kaming opsyong magpasya sa ganitong kaso. Kailangan naming mga aresto, kaya oo. Ang kinakatakot ko ay kung nagawa niya ito sa kanya, ano ang pipigil sa kanya na gawin din ito sa lola niya, sa nanay ni Adam, o sa sarili niyang nanay? May history siya at mukhang inutusan ding sumailalim sa anger management. Habang nagpapagaling si Adam sa ICU, binisita si Ronnie ng mga pulis at mukhang alam na ng team kung bakit sila nandoon. May tutulong ba ako sa inyo? Nandito kami para kausapin si Ronnie. Kailangan ko lang ng maikling salaysay tungkol sa isung kinasangkutan niya kamakailan. Uy, kumusta pare? Sobrang lamig. Sobrang lamig nila. Wala ka bang kahit anong sandata dyan sa tabi mo, tol? Pwede ko bang tingnan? Hindi, okay lang na, suot mo pa rin. Siguraduhin mong walang kutsilyo o kakaibang bagay dito. Salamat sa'yo. Lapis lang yan. Sabi ko, anong pinatalas dito? Gumagawa ka ba ng assignment? Sige. Salamat, na-appreciate ko yun. May bulsa ako sa loob. Salamat sa pagsabi sa akin. Narinig na namin ang tungkol sa nangyari kay Adam. Alam mo siguro ang ibig kong sabihin. Kukunin ko lang siya. Ibig kong sabihin, kinausap ko lang siya. Nasasaktan siya, pero magiging ayos din siya. Mabuti naman. Anong nangyayari dyan? Nagkaroon lang kami ng pagtatalo. Tapos, nagalit kami sa isa't isa. Tapos, ayun. Tapos? Tapos kami, parang nagsimulang mag-away. Hindi naman masyadong matagal, mga 30 segundo lang. Pero, yun. Sige. Parang ang pinag-awayan nito ay kung pwedeng manatili rito ang isang tao o hindi. Sino yon? Isa sa mga kaibigan ko yan. Anong pangalan niya? Roy. Roy? Oh. Roy ano? Hindi ko alam yung apelido niya. Hindi mo alam ang apelyido niya? Anong meron, Junior? Anong meron? Pwede to sa 3. Sabay silang sumasakay. Dalawa lang talaga, sa totoo lang. Hindi mo alam ang apelyido ni Roy? Nag-aaral ba sila kasama mo sa North? Butler. Sige. Hindi si Butler. Okay, sino pang nakatira dito? Ako lang, si Mama, at si Frank, at... Ano ang pangalan mo? Alicia. Alicia? Akala ko nandyan na yan sa loob. Ito ang una kong pagdating dito. Hindi, ako. Ibig kong sabihin, dahil sa mga impormasyong nakuha mo, na habang nandito ka na rin. Ikaw, dito ka ba nakatira kasama si Adam? Gaano nakatagal? Mga ganun. Si
simula nang ipinanganak si Adam. Oo, sige. Okay. Alam mo, sa kasamaang palad, kapag dalawang matatanda ang nagsasama yon sa batas, ang 17 ay itinuturing ng adulto. Kapag dalawang matatanda ang nagsasama at nagkaroon ng alitan, obligado kaming manghuli sa ganung sitwasyon. Kahit ayaw niyang magsampa ng kaso, kailangan ka pa rin naming dalhin sa istasyon para kunan ng pahayag. Nakakuha niyo lang ang pahayag ko. Sige, pero ikaw ay inaaresto. Ilagay mo ang kamay mo sa likod at isuot ang coat mo malamig dito. Nakikipagtulungan ka ba? Inaresto si Ronnie Fuentes sa kasong pananakit at dinala sa istasyon ng pulis para sa formal na interview. Tingnan natin kung handa siyang ipaliwanag ang panig niya sa kwento. Kaya may karapatan kang manahimik. Kung pipiliin mong talikuran ng karapatang yan, anumang sabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan kang kumonsulta sa isang abogado. Maaari kang magkaroon ng abogado habang ikaw ay tinatanong. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, magbibigay ang korte ng abogado para sa iyo. Nauunawaan mo ba ang mga nabanggit na karapatan? Handa ka bang magsalita para sa iyong sarili? Karanggalan? Akala ko wala ka na sa pagmomodelo, kaya samahan mo ulit ako. Tungkol ito sa mga issue gaya ng karahasan sa tahanan. Ang maikling bersyon nito na masasabi ko sa iyo ay may 3 araw na temporary restraining order na kasama dito sa pagitan mo at ng tito mo. Tama ba? Kaya dapat tayong makilahok dito. Tama. Kaya ikaw, at kasama na dyan ang mga electronic na komunikasyon at lahat, hindi ka pwedeng tumawag o mag-text sa kanila. Talagang bawal. Hindi ko alam kailan siya lalabas ng ospital. Pero pag uwi niya, hindi ka pwedeng nandoon. Kailangan mong maghanap ng ibang tutuluyan ng 3 araw. Sige, pagkatapos ng 3 araw, mawawala na ito. Pero sa susunod na 70, 2 oras mula nang ikaw ay inaresto, bawal kang makipag-ugnayan kay Adam. Sige. Ipapaliwanag pa nito ng mas malinaw. Sige, kaya ayon sa mga batas ng Wisconsin, may mga ipinapataw na limitasyon sa mga taong kinasuhan ng mga krimen na may kinalaman sa domestic abuse at mga kaugnay na paglabag. Sige, ayon sa Wisconsin Statute Siyam na Raan, 68.075, maliban kung may waiver sa ilalim ng talatang C, sa loob ng 72 oras o 3 araw kaagad, pagkatapos ng pag-aresto dahil sa insidente ng domestic abuse, ang naarestong tao ay kailangang umiwas sa tirahan ng umunoy biktima ng domestic abuse at, kung naangkop, sa anumang lugar na pansamantalang tinutuluyan ng umano'y biktima. At umiwas sa pakikipag-ugnayan o pag-uutos sa sinumang tao, maliban sa mga autoridad at abogado ng naarestong tao at ng umano'y biktima na makipag-ugnayan sa umano'y biktima. Naiintindihan mo ba yon? Ang naarestong tao na sinadyang lumabag sa talatang ito ay maaaring pagmultahin ng hindi hihigit sa $10,000 o makulong ng hindi hihigit sa 9 na buwan o pareho. Ang domestic abuse ay nangangahulugan ng alinman sa mga sumusunod na ginawa ng isang adulto laban sa kanyang asawa, dating asawa, o laban sa isang adulto na kanyang kasulukuyang kasama o dating nakasama sa isang bahay. Na kayo yon. Magkasama kayong nakatira. O laban sa isang adulto na nagkaroon siya ng anak kasama nito. Sinasadyang pananakit na nagdudulot ng pisikal na sakit, pisikal na pinsala o karamdaman, sinasadyang pagpapahina ng pisikal na kalagayan. Mga gawaing bumubuo sa sexual assault na tinukoy sa Section 9 na 140.225, sub-12 o 3 o anumang kilos na maaring magdulot ng makatwirang takot sa iba sa nalalapit na paggawa ng mga nabanggit na gawain. Naipaliwanag na sa iyo ang dagdag na requirements ukol sa domestic abuse. Naiintindihan mo na dapat mong iwasan ang tirahan ng umano'y biktima o anumang lugar na pansamantalang tinitirhan ng umano'y biktima. Iwasan mong makipag-ugnayan o mag-utos sa kahit sino maliban sa mga autoridad at abogado na kausapin ng umano'y biktima. Ang iyong paglaya ay nakadepende sa nilagdaang kasunduang umiwas sa pagbabanta o karahasan sa tahanan, laban sa umano'y biktima o iba pang tao. Anumang karagdagang insidente ng domestic abuse sa loob ng 72 oras ay ituturing na mabigat na krimen. Kung lalabagin mo ang mga kondisyong ito, maaari kang pagmultahin ng hindi hihigit sa $10,000 at makulong ng hindi hihigit sa 9 na buwan para sa pareho. Meron ka bang mga tanong para sa akin? Wala naman, sa totoo lang. Sige. Kaya ito ay parang matiyak ko lang na hindi ako makikipag-ugnayan sa kanya. Sa loob ng 72 oras.
Kailangan mo talagang humarap sa hukom para dito. Inaresto ka para sa mas mabigat na pananakit dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Ano ang battery? Ang pananakit o pagdulot ng sakit sa ibang tao ay tinatawag na battery. Kaya, oo, kailangan kitang dalin sa kulungan na yon. Pero makikita mo agad ang hukom bukas. At pagkatapos, literal na nasa hukom na kung bibigyan ka ng piyansa o kung palalayain ka na lang niya. O alam mo, parang wala ka namang ganong record, tama ba? Kaya desisyon ng hukom kung bibigyan ka ng signature bond o pipirma ka lang ng isang papel at pwede ka nang umalis o kung kailangan mo magbayad ng pera para makalaya. Pero mula rito, pupunta tayo sa kulungan ng county at bukas agad, makikita mo na ang hukom. Kaya halos matutulog ka lang doon ngayong gabi. Kaya. Oo, decision nila yon. Wala tayong pakialam doon. So sinasabi mo lang na di mo ito gagawin sa susunod na 3 araw. Sige, nandito lang ako. Mag-fill out ka lang ng isa pang papel na pwede mong ipakita. At pagkatapos, ibabalik namin ang sapatos at coat mo para sa biyahe papunta ron. Mga 2 linggo pagkatapos nito, kinasuhan si Ronnie Fuentes. Ang kaso niya ay tinaas mula sa battery papuntang felony murder. Ang kanyang tiyuhin na si Adam Thompson ay namatay dahil sa kanyang mga pinsala noong Pebrero 17, 2025. Si Ronnie ay kinasuhan din ng misdemeanor na bail jumping. Ang kaso yon ay di umano'y dahil nakalaya sa piyansa ang high school junior sa isang hindi kaugnay na krimen noong siya ay inaresto. Nag-plead siyang not guilty at nagsimula ang paglilitis noong Pebrero 2026. Nag-usap-usapang hurado tungkol sa kaso ng humigit kumulang 7 oras. Ngunit nang bumalik sila, dala ang hatol. Guilty siya sa lahat ng paratang. Si Ronnie Fuentes ay hinatulan noong Abril ng 2026 ng 8 taon, 4 na taon sa kulungan, kasunod ang 4 na taon ng supervisyon. Batay sa online na tala, siya ay nakakulong sa Dodge Correctional Institution, Wisconsin. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Nolner.